when the prophet Isaiah, in this vision, encountered the seraphim. Yung seraphim, same thing din yung na-encounter ni St. Francis sa Assisi when he received the stigmata, stigmata in St. Francis. Sila ang sabi ng the marks of the Passion of Christ. Yung seraphim, they're the 6 winged seraph. They're actually close to the throne of God Almighty. And it's representing the burning ones, palagaanan. And ito isang bukbo. Sabi dito, they cry out, one another, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ang Panginoon magbuk. Sabihin, isang bukbo yan. Parang sandatahan na magtatanggol sa atin para kayo patuloy na manatili sa Diyos at mawawala ng takot. Kasi itong message ang nasa natin ngayon, do not be afraid. Especially those who will persecute you, if you're going to be my disciple, be ready. And it's actually the application of the very character of Jesus. One of those characters of Jesus we see when we were baptized. When binigyan tayo sa datang klaseng character ni Kristo, pinag natin yung priestly, kingly, prophetic. Tinatawag na tripartite characters of Jesus when we were baptized. Christian, Kristo, sugo, sugo para maging pag-aaral ng sakripisyo, panalangin, karakter ng pag-iipari niya. Yung kingly, bilang mga anak ng Diyos, kapag mananakari ng Diyos, meron tayong divine DNA sa pamamagitan ng pag-aaral niya. Kaya ang character, yung tinatawag na prophetic. Pag sabi prophetic, kapag patuloy ng katotohanan ng Diyos, yan, at ikaw'y mamatay. At ikaw'y patayin. Kasi kung sinabi yung prophetic, prophet, sa Hebrew word ay nabi, ibig sabihin, taga-alahin ka, taga-ahid ka, ang iyong mga kapatid, uwang sa Diyos, sa banal na yakap ng Diyos, taga-ahid ka. You lead the direction, parang navigator sa tabi, ito walang ligo. So yung mga kapatid, parang driver, sa isang direction. Going to God, towards God. Kasi sa panahon natin ngayon, marami na nag-aakay away from the Lord. Away from the Lord. Awalan ng Diyos. Self-determination sa sarili lang at hindi sa Diyos. At marami naliligo ng landas. Kaya, ang panggalagalan natin, isusugo niya, Christus. Christians, tayo. Kailangan niya isusugo. Pero ang isusugo niya, dapat ay tama. At sabi nga dito, sa Evangelyo, sinusugo tayo, lalo higit, may qualification na may tapa o ng tapo. Whatever is actually murdered should be proclaimed to the housetops. What is actually concealed need to be revealed. Iba kaya. Iba hindi ka matatanili, hindi mo sukira sa ilawan. Yung kapatuhanan, ng bibigay, ng tibay ng pananampalataya at pag-asa. Kailangan mahayag. And that's the truth. And that's the truth of Jesus himself. But you don't only God first in everything. Sabi nga ng St. Benedict, sinasabi natin kayo, the father of monasticism. Yung mga monke, and sila yung merong expertise when it comes to the sacrament of liturgy, at the St. Benedict yung galing yung tawag na ora et labora, work and pray. Pray and work. Isa na kayo sa Saudi o maraming mga Pilipino, mga Kristyano na pinagkagta ang kanilang pananampalataya
Kasi para sa pera, posisyon, takot, ipahayag, no? So, recently, pinupunta mo ng isang Syriano, religious Muslim, sabi sa akin, ikaw, Krisyano ka, no? Hindi ka naman nakita ng darasan. Pero, bakit pakilita sa inyo? Ipapopulis niyo ako pag nag-express niya publicly, no? Eh, siyempre, you need to consider and observe the very most family, dahil Muslim mo kayo. But, this is it, sabi sa kanya. As I move, I pray. Bawat kilos ay nagdarasal. Sa philosophy kasi, nagtala theology, that God moves when we move. Once we move, God moves. Na bawat kilos natin dapat sa Diyos. Kaya hindi magandang sa ako yung binibigay sa akin ni St. Benedict. Ora et labora. Pray and work. And work and we pray. Kaya yung mga moment nito, kung sa nila, pero yung pinakamatlo, maliit ng chapel. At doon sila, kailangan sila ng orasyon, lumis magdarasal. And people used to witness them as they work, they pray. At isa doon sa mga chapels na yun, sa Assisi, doon pinarina si Francis ruling na doktor ng chapel at ipinatag ng Santa Mariana. Yung Santa Mariana po sa dati. Yung malaking po sa niya, yung si Ligari and Francis rebuilt the church. Sapagkat sa panahon niya, maraming takot sa pangyarihan ng mga kanya at ang simba somehow nalibigay yung kanyang prophetic calling. Nagkakaroon sila ng moral decadence, corruption din. Di na naman sa panahon natin ngayon. And Francis, dahil sa kanyang adab at pagmamahal sa Diyos after his conversion, unang takot siya. But he allowed God to move him. At hulumin ng kanyang puso, ang kanyang sulat ng kanyang pagkatao, at siya'y hinayaan ng Diyos na pag-uwi siya ng lumos na makilala niya sa Jesus para may tapang siya na harapin ang katotohanan niya sa nagmamahal. At yung kanyang puso ay nag-alam. Kanyang puso ay nag-alam ay para yung sa pastili natin ngayon ay burning, nag-aala, ay yung prophetic at siya ginatawag na the seraphic snake. Yung kanyang seraphim sa first reading, para isang bukbo ng Diyos na may pinapagpagod siya para ipahayag ang katotohanan ng Diyos. To be prophetic, to be good, to be radical, to be your life radically. Ibang against the current, Ibig sabihin, against the current, yung kakaiba ng mundo, magpalayo sa Diyos, yung buhay ng Kristyano, buhay pa rin talataya, ang tawag ng pagiging propeta, ay talagang against the current. Kaya nangyari kay Elijah, kahit na mayroong 450 prophets of Baal, nag-isa na lang siya, matapos niya hinanap ang bayan sa Israel para ipakilala ang tunay na Diyos. Ginawa niya si Francis na doon sa harapan ng isang sultan. Yung kailangan ng sultan si Al-Ramin, kailangan ng Kristyano at ng Muslim. At sinabi niya, patuloy tayo kung sino yung tunay na Diyos. Yung nagpalagay siya ng mga bata at tumangan tayo sa apoy. Kung sino mga nangyayari sa kanya ang tunay ng Diyos. Sabi ni Al-Ramin, yung sultan, ay huwag na lang, sa kanay na naman. Peace na tayo, peace. Okay, sa kanay tayo na lang yan. So, pakita natin yung pag-aaral ng sulisintas para ipakilala ang tunay ng Diyos. Walang nahituwa, matapang na hinarap sa pag-aaral niya at sino ang Diyos para sa kanya. Dahil sa kanyang panalangin, buhay, pag-ilos, pangunahin ng Diyos. Hindi natin natin buhay. Ano bang priorities natin? At sino at ano ang priority? Sa Diyos at sa kanyang banda, tayo ang number one priority ng Diyos. Gusto niya, biyayaan tayo, buhos namin ang biyaya. Ano siya? Full of grace.
Kaibigan tayo ng isang nilina ng Diyos, si Maria, para maging full of grace tayo na sa pagkakalob sa atin ng Panginoon Jesus. Ang kailangan lang, yung attitude natin, ano man lang ang attitude, Catholic Maria, at the very at the St. Francis, docility, openness, availability, at yun ang kailangan natin. Availability, openness, na mayroong dapat na tayong Diyos natin. At kung gagawin natin yan, mapapagtagumpayan natin yung mga kahinahan natin bilang tao. Kasi sa pagsunod, most likely, kinakapos tayo. At kung hindi naman may ipapakasayan ako, Panginoon, pakitag sa akin daw ang takot preach. Sabi ng isang therapy, dumabali na dito, at lagyan ko ng baga ang bina. For your bina to be purified. Para ito ay mangaral at maging propeta ng Diyos. Isang kailangan din natin yung mapagaan ang bina natin. Lalo dito, mga taong mga marites, mga nag-judge, nagkasama ng sakat. O malinis, magpapulipad ang ating bina. Hindi lang bina, pati puso, pabagaan sa kapanaran ng Diyos. Kaya nangyayari namin mga ganyan prophecy na, naku, paano ako yung susuko? Ako'y marumi, mga kasalanan. So, ibig sabihin, mayroon pang sabihin na, able to may invitation of Diyos, be open, and God will do that to us. Just like Prophet Isaiah. Sa pagkatuloy nila ng isa, gano'n na yung ka-open sa Panginoon Diyos. Gano'n yung sa panahon ng pagtutulisan. At sa panahon natin ngayon, pag nagsabi ko sa buhay na banal, ang buhay Diyos, mabubulig ka sa social media. Okay? Para sa tagsimbahan, ang daming pinamana ko ng mga tapang na walang hiya. Pagdoon ka lang sa pagkaharap mo, sa simbahan, ay puro pera ng anak ninyo. Ay yung mga panalaso, yung mga relative na lahat, no? Ilalalapit nila para i-silence ang simbahan, para mag-proclaim ng kapatamanan. Pero minsan bakit kung nire-parili tayo? Paano nagbuhay natin? Sinasabi ba natin yung puro na Jesus? Dumalas pa sa kanyang landas. Kung masama natin ugali, ganyan, dahil nagsisimba, sa simbahan, wala lang tayo ng simbahan, nag-ilibusyon. Pero pagdalas na ng simbahan, nakaibaw na natin hindi ko makakaakay ng ibang tao. At yun na nakikita nila, ay, nakakasiba na yan. Hanggang simba lang sila. Pero baguban at ang sa mga umali, hindi tayo nakikita na yung tayo. At hindi tayo papagpunay nakahulugan ang pananampalataya. So, gawin ko susunod ko na kasi may katotohanan sila. Hindi kayo namumuhay ng tama ayon sa turo at banal na araw ng pananampalataya.